Ang marmol na sahig ng Skytop Tower ay nilalamig sa ilalim ng air conditioning. Ngunit mas malamig ang pakiramdam ni Joanna sa mga sandaling yun. Nakaupo siya sa harap ng isang lalaking tila tagapagmana ng daigdig, si Mr. Jerome Montes. Halos hindi siya makapaniwalang nasa harap niya ang pangalan na madalas makita sa mga dyaryo at Forbes list. 3 taon nang nagtatrabaho si Joanna bilang executive assistant sa kumpanya ng pamilya Montes. Pero ngayon lang sila nagkaroon ng direktang usapan. Pero kung ang iniisip niya ay trabaho, mali siya. Joanna, ang boses ni Jerome, malinaw at may bigat na parang bakal. Alam kong diretsahan ang usapan, pero gusto kong maging malinaw. Ako ay nasa edad na 54. Wala akong anak at asawa. Ang lahat ng pinaghirapan kong ito, ang Montes Group, ay walang magmamana. Napatingin si Joanna sa kanyang mga kamay. Opo sir, kilala ko po kayo. Ang gusto ko ay isang anak. 3. Sa totoo lang, pero hindi sa paraan ng pamilya. Tumigil si Jerome at tumingin sa kanya ng diretsyo. Gusto ko magkaroon ng tagapagmana na dugong kayang pangalagaan ng imperyo na to. Hindi ko gustong mapunta sa kamay ng mga malayong kamag-anak na hindi alam kung ano ang halaga nito. Hindi muna sumagot si Joanna. Pinagmasdan ng lalaking kahit may edad ay kitang-kitang gwapo. Malalim ang kanyang mga mata. Maayos ang suot na suit at tila may dala itong kapangyarihan sa bawat galaw. Ano po ang gusto niyong sabihin, sir? Tanong niya, kahit medyo nangangamba na. 5 taon, sabi ni Jerome. Sa loob ng 5 taon, ikaw ang magiging ina ng aking mga anak. 3 bata. Pagkatapos ng 5 taon, magkakaroon ka ng 10 milyong piso. Ito ay sa kondisyon na manatili ka sa loob ng 5 taon at pangalagaan ang bawat anak na iaanak mo. Nanlaki ang mga mata ni Joanna. Halos hindi siya makahinga. 10 milyon? Oo, hindi ito biro. Pero kailangan kong malaman mo, walang pag-ibig dito. Negosyo lang. Ang akin ay pangangailangan para sa isang magandang kinabukasan ng aking mga anak at ng aking kumpanya. At sa iyo ay isang pagkakataon para sa buhay na hindi mo mararanasan sa karaniwang trabaho. Tahimik si Joanna, iniisip ang lahat. Ang kanyang pamilya sa probinsya na umaasa sa kanya, ang utang ng kanyang ina sa ospital, ang pangarap niyang magkaroon ng magandang buhay. Pero kahit ganon, parang may kung anong kumakalabit sa kanyang konsensya. Sir, bakit naman po ako? Tanong niya. Tiningnan ko ang iyong profile. Matalino ka, maganda, malinis ang pangalan, at higit sa lahat, mabuti ang puso mo. Yun ang gusto kong maging katangian ng aking mga anak. 1 taon pagkatapos, nasa fancy restaurant sila para sa kanilang unang appointment. Tanging damit pang opisina lang ang suot ni Joanna, habang nakatuksido naman si Jerome. Kumusta ka? Tanong ni Jerome, habang nagseserve ng tubig ang waiter. Okay lang po, sagot ni Joanna. Nasa unang buwan pa lamang po ako. Medyo mahirap mag-adjust sa lahat. Kailangan mo ng tulong? Hindi po, kaya ko po ito. Madalas silang mag-usap pero palaging tungkol sa negosyo o sa baby. Pero unti-unting nagbabago ang dinig ng usapan. Minsan, may mga tanong si Jerome tungkol sa kanyang araw. Minsan, may mga kwento si Joanna tungkol sa kanyang nakaraan. Kahit may kontrata, unti-unting nagiging tao ang tingin nila sa isa't isa. Sa ika-4 na buwan, nasa bahay ni Jerome na siya. Hindi ito isang malaking mansyon, kundi isang modernong kondo na tila mas malamig kaysa sa kanyang dating apartment. Nag-iisa ka ba dito palagi?
Tanong ni Joanna habang naglalakad sa malaking living room. Madalas, sabi ni Jerome. Ang trabaho, ang aking pamilya. Masama po sa puso ang mag-isa, sir. Tawagin mo na akong Jerome para tayong normal na mag-asawa sa labas. Jerome, ang lambing ng kanyang pangalan sa kanyang bibig. Masama sa puso ang mag-isa. Tumawa si Jerome, isang bihirang ngiti. Siguro nga. 2 taon at 6 na buwan ang lumipas. Para saan ang lahat ng to? Tanong ni Joanna isang gabi. Nasa balkoni sila ng kondo. Nakatingin sa mga ilaw ng Maynila. Ang pera, ang kapangyarihan, ang lahat. Para saan? Para sa isang lalaking may lahat, si Jerome ay tila walang sinasabi. Tumingin si Jerome sa malayo. Noong bata pa ako, pumanaw ang aking ama. Nang dahil sa stress sa negosyo. Walang nag-alaga sa akin kundi ang mga yaya at empleyado. Ayaw kong mangyari yun sa mga anak ko. Gusto kong malaman nila na may nagmamahal sa kanila. Biglang tumingin si Joanna sa kanya. May nagmamahal sa kanila, Jerome. Pangako yan. At may magmamahal sa kanila. Hindi niya namalayan na habang nagsasalita siya, may malalim sa kanyang mga mata na hindi niya kayang ipaliwanag. Dumating ang isang sandali na halos magkalapit ang kanilang muka, pero tumalikod si Jerome. Kailangan nating matulog. May flight tayo bukas, sabi niya. 4 na taon. Ipinanganak na ang 2 anak, sina Mateo at Miguel. 2 lalaki na may matatalas na mga mata tulad ng ama. Si Joanna sa kabila ng hirap at pagbuntis at pag-aalaga ay lalong gumanda. Sa tuwing makikita ni Jerome ang kanyang mga anak sa kanyang mga braso, may kakaibang pakiramdam siya na hindi niya maipaliwanag. Isang araw, habang nagpapadede si Joanna sa bata, lumapit si Jerome. Salamat, aniya. Para saan? Tanong ni Joanna. Sa lahat. Hindi sila nagsalita ng matagal. Sa pagitan ng mga buntong hininga at ingay ng sanggol, may isang bagay na nanatiling hindi masabi. 5 taon, buwan ng 6. May huling anak na ang babae, si Isabela. Sa araw na yon, tumawag si Jerome sa kanyang lawyer. Kailangan kong baguhin ang kontrata, sabi ni Jerome. Ano po ang gusto niyong baguhin? Tanggalin ang conditional payment. Hindi ko na kailangan bayaran si Joanna. Gusto ko manatili siya. Pero sir, ang sabi niyo, tingnan mo ang kontrata. Ipasa natin sa kanya. Ang huling araw ng 5 taon. Nasa opisina si Jerome kasama si Joanna. Sa harap nila, ang isang bagong kontrata. Ano to? Tanong ni Joanna. Basahin mo, sabi ni Jerome. Binasa ni Joanna ang kontrata. Sir, ito ay isang kasal? Oo, hindi ko na mapigilan, Joanna. Sa loob ng 5 taon, naging pamilya tayo. Pero para sa akin mas matagal na. Simula noong una tayong mag-usap, alam ko na ang may special ka sa buhay ko. Hindi ko lang inaamin sa sarili ko. Natahimik si Joanna. Pero, ang pera. Wala ng pera. Ang gusto ko ay ikaw, ang 3 anak natin, ang pamilyang nabuo natin. Hindi ko na kailangan ng kontrata para sa'yo. Paano kung hindi ako pumayag? Umalis ka, pero alam kong hindi mo to gagawin. Hindi mo iiwan ang mga anak natin. Tumayo si Joanna at lumapit sa bintana. Pagkatapos ng 5 taon, siya ay naging isang babae na may tiwala sa sarili, maganda, at may malalim na pagmamahal sa pamilya. Jerome, sabi niya habang nakatalikod. Ang sabi mo sa umpisa, negosyo lang to. Pero sa huli, ikaw ang nawala ng kontrata. Tumingin si Jerome sa kanya. Ano? Ang kontrata natin ay para sa mga anak, pero ngayon, kailangan mo ng kontrata
para sa puso ko. At hindi mo yan mabibili ng pera. Lumapit si Jerome sa kanya. Anong gusto mong sabihin? Kasal tayo, Jerome. Pero hindi dahil sa kontrata. Dahil mahal kita. Napayuko si Jerome. Isang lalaking may lahat pero ngayon lang naging mahina. Mahal din kita, Joanna, noon pa man. Isang umaga sa loob ng 5 taon, nagsimula ang isang negosyo. Isang umaga sa loob ng 5 taon, natapos ang isang kontrata. Pero sa parehong araw, nagsimula ang isang buhay na puno ng pag-ibig. Ang 10 milyon ay hindi na mahalaga. Dahil ang pinakamahalagang nangyari sa loob ng 5 taon ay ang pagmamahalan nila. At sa wakas, ang pamilyang Montes ay hindi lang magkakaroon ng tagapagmana. Magkakaroon din sila ng isang ina na totoong nagmamahal sa kanila. At isang ama na natutong magmahal sa isang babae na hindi lang sa kontrata, kundi sa panghabang buhay na pag-ibig. Isang linggo bago ang kasal, nagkaroon ng problema sa negosyo ng Montes Group. Isang malaking bangko ang nagbanta na ipasara ang ilang sangay dahil umano sa financial mismanagement. Hindi ito totoo. Alam ni Jerome na isang sindikato ang nasa likod nito. Nagtago si Jerome sa loob ng 3 araw sa opisina. Hindi siya umuwi. Si Joanna lang ang nakakaalam kung nasaan siya. Kailangan mo ng tulong, sabi ni Joanna nang puntahan siya sa opisina. Dalang-dala ang tiffin box ng pagkain. Wala kang kinalaman dito, sagot ni Jerome. Umuwi ka na, alagaan mo ang mga bata. Hindi kita iiwan, sabi mo, pamilya tayo. Tumingin si Jerome sa kanya. Sa kabila ng pagod at stress, nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng babae. Kung matuloy ang planong to, baka mawala ang lahat, sabi ni Jerome. Kung mawala man ang lahat, nandito pa rin ako. Hindi kita minahal dahil sa pera mo. Minahal kita dahil sa kung sino ka. Niyakap ni Jerome si Joanna. Sa harap ng mga papeles at problema, ang yakap ng babae ang nagbigay sa kanya ng lakas. Sa simbahan, nakasuot ang puting gown si Joanna, na simple pero elegante. Sa harap ng mga pamilya at kaibigan, lumapit si Jerome sa kanya. Joanna, sabi ni Jerome sa baws. Noong una, isang kontrata lang ang meron tayo. Pero sa bawat araw na lumipas, mas lalo kong natutunan na ang pag-ibig ay hindi nabibili. Ikaw ang nagturo sa akin na ang pinakamahalagang investment ay hindi pera, kundi oras at pagmamahal. Si Joanna naman ay nanginginig ang boses. Jerome, 5 taon ang nakalipas. Akala ko lang ito ay isang transaksyon. Pero natutunan ko na ang totoong pagmamahal ay hindi nagsisimula sa kontrata. Nagsisimula sa puso. At ang puso ko, sa iyo na nag-iisa. Habang sila ay nagpapalitan ng singsing, nakatingin ang mga bisita na may luha sa mga mata. Pero ang pinakamahalaga, nakatingin ang 3 nilang anak, sina Mateo, Miguel at Isabela, na tila naiintindihan kahit bata pa na may espesyal na nangyayari. Pagkatapos ng kasal habang nasa resepsyon, lumapit ang kanilang 3 anak sa kanila. Daddy, Mommy, bakit kayo naghalik? Tanong ni Miguel. Para kay Jerome, ang tanong ng bata ay mas malalim kaysa sa tingin ng iba. Kasi mahal namin ang isa't isa. Anak, sabi ni Jerome habang yakap-yakap ang bata. Kahit dati ayaw niyo sa isa't isa? Tanong ni Mateo. Hindi sumagot si Joanna. Tumingin lang si Jerome sa kanya at ngumiti. May mga bagay na hindi mo maintindihan hanggat hindi ka lumaki, sabi ni Jerome sa anak. Pero ang importante ay alam niyong lahat na mahal namin kayong lahat. Niyakap nila ang mga bata. Sa harap ng lahat, ang pamilyang Montes ay hindi lang tungkol sa kayamanan. Tungkol na ito sa pag-ibig na nabuo sa loob ng 5 taon. Sa paglipas ng mga taon, naging maayos ang negosyo. Nalaman nila na may isang taong naglagay ng problema sa kanila. Pero dahil sa tulong ng mga kaibigan at kakayahan ni Jerome, naresolba ito.
Si Joanna ay hindi na lang asawa at ina. Naging tagapamahala rin ng ilang charity foundation ng Montes Group. Si Jerome naman ay mas naging relax at masayahin. Sa tuwing makikita niya ang kanyang pamilya, alam niyang tama ang kanyang desisyon. Isang gabi habang nagkakape sa balcony, lumapit si Joanna sa kanya. Jerome, sabi niya, minsan naalala mo pa rin ba ang mga araw na yon? Ang araw na inalok mo ako ng 10 milyon? Tumawa si Jerome. Oo, at minsan nangihinayang ako. Sa pera? Hindi, sa oras. Kung sana noon pa man, minahal na kita. Pero kung hindi nangyari ang lahat ng yon, hindi tayo magkakakilala. Oo nga pala. Tumingin si Jerome sa kanyang asawa. Salamat sa pagiging mahinahon sa araw na yon. Kung sumagot ka ng galit, baka hindi tayo narito ngayon. Salamat sa pagiging tapat. Kapag hindi ka humingi ng anak, baka hindi ko rin natagpuan ang pagmamahal. Sa ilalim ng buwan, 2 taong may pinagdadaanan. May 2 taong natutong magmahal. Ang 10 milyon ay naging kwento na lang. Ang 5 taon ay naging kwento ng kanilang buhay. Ang pamilya Montes ay hindi na lang tungkol sa kayamanan. Ito ay tungkol sa isang pangako na kahit ano pa ang simula, ang pagtatapos ay palaging nasa puso. Ang mga bata ay lumaki, naging matagumpay sa kanilang sariling buhay. Ngunit palaging may isang kwento na ibinubulong ng mga magulang sa kanila. Ang kwento kung paano ang isang kontrata ay naging isang pagmamahal. Sa bawat taon ng kanilang pagmamahalan, sinasabi ni Jerome sa kanyang asawa, ang pinakamahalagang kontrata sa buhay ko ay hindi yung pinirmahan natin sa 5 taon. Ito yung nasa puso natin na walang hangganan. At si Joanna habang nakatingin sa kanyang mga anak ay sumasagot, oo, at walang halaga ang bayad para sa pagmamahal na yan. Ang 10 milyong piso ay hindi na mahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang pamilyang nabuo, ang pagmamahal na lumago, at ang buhay na puno ng pangakong natupad. At sa ganitong paraan, ang isang transaksyon ay naging kwento ng isang pamilya. Ang isang kontrata ay naging isang kwento ng isang pag-ibig. At ang isang bilyonaryo at ang kanyang assistant ay naging mag-asawa. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa puso. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. Sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.